Musta na kayo diyan mga solid ka-DDS at sa mga kababayan natin diyan 'no, sa Pilipinas. Sa mga kapwa ko OFW diyan, saan man kayong dako ngayon ng mundo, saan man kayong bansa naroroon ngayon, naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo. Ayun nga 'no, sa napanood ko sa vlog ni Bitag Bintulpo, tungkol sa tupad program ng DSWD. Yun nga, binanatan niya rin si utol niya Rapi Tulfo dito, no? Dahil matatandaan natin, noon, nung bago pa lang to si nakaraang taon, 2022 pa, bago pa lang, kauupo pa lang ni Tulfo, no, sa pagkasenador. Maalala natin, nagkasagutan pa to sila ni mainit ang palitan nila ni Loren Legarda dito ng salita tungkol dito sa tupad program na to. Dahil nga ang pinaglalaban ni Rapi Tulfo noon, yung tupad program na yan, yung pera ng taong bayan, nagagamit ng mga trapong politiko sa kumbaga malayo pang eleksyon, namimigay sila ng ganyan, tapos may mga pangalan nila, mga mukha nila, yung mga nakabalandra, namimigay sila. Ang punto ni Tulfo dito, ni Rapi Tulfo, parang nagagamit na sa pamumulitika, pangangampanya, kumbaga, maagang pangangampanya. Kaya kinukundinan niya ito noon. Nagagamit sa maling pamamaraan itong tupad program ng gobyerno na yung pera ng taong bayan napupunta sa maling paraan. At eto ngayon, nung unang upo yan si Rapi Tulfo, ngayon, ang nangyayari ngayon sa Senado, nakakaladkad din sila rito sa tupad program na to. Dahil nga, ngayon na naman, yung pera ng taong bayan dito sa tupad program, ganun pa rin sa mga iba't ibang lalawigan, nangyayari pa rin. Ngayon, si Bitag, si Bintulfo, parang binanatan yung mga senador. Kasama na nga yung kapatid niya, si Rapi Tulfo, na bakit ngayon nagsasawalang kibo. At dapat gumawa raw ng, kasi dati pinaglalaban niya, bakit ngayon hindi raw dapat daw gumawa ng batas ang Senado kasama si Rapi Tulfo tungkol dito sa tupad na to, na hindi magamit sa ganitong pamumulitika. Kaya binanatan niya yung mga senador, mga congressman, pati mga party list na to. Siyempre, kasama rin si Erwin Tulfo, na mga epal na politiko daw, mga trapo. At yung mga sip-sip, higop, yun ang mga matinding banat niya, no? At yun nga, yung mga pahayag niya, si Erwin Tulfo hindi niya binanggit, pero siyempre kasama rin yun, na yung mga sip-sip sa amo. Sino ba ang amo ni Erwin Tulfo ngayon? Di ba si Tambaluslos? Yun na rin ang nawala nga itong
Eto na lang si Ben Tulfo na lang ang ano sa kanila yung medyo kasi hindi siya politiko Hindi siya pumasok sa politika dahil nga diyan sa maruming pamamalakad. Etong si Rapi Tulfo noon at si Erwin hinahangaan din natin ito dahil nga sa mga gawain nilang pangkawang gawa sa kapwa-tao. Kaya lang nung mapasok na sa politika ito, dati galit na galit ito sa mga politikong trapo sa mga politikong ah, mga korap. Pero ngayong naupo sila sa politika, parang wala na yung wala na yung prinsipyo nilang ganun. Nawala na. Isa na rin sila ron sa mga matatawag nating mga trapong politiko na rin dahil tignan mo si Erwin Tulfo. Nung pumutok yung PI na to, alam na ng buong taong bayan na may ang utak nito si Martin Romualdez. Siya pinagtatakpan niya pa rin. Palibhasa kasakasama niya ito sa pag-ikot-ikot kung saan sa mga palengke, nag-ikot pa ito na nag-model pa ng itlog itong dalawang to Kaya lumabas tuloy mga bugok na itlog ito Tapos yun nga, dati ano ito parang mga huwarang tao ito sila noon. Rapi Tulfo tsaka si Erwin. Ngayon, ultimong si Ben Tulfo, tinitira na sila kasi nga wala na rin napabilang na rin sa sa basurang politiko na ganyan na nakikita na nila ang talagang maling gawa pinagtatakpan pa rin nila. At hindi natin malaman kung nasilaw na rin talaga sa pera-pera na lang labanan. Etong si Rapi Tulfo nga di ba yung sa loto na yon yung PCSO na kay Mel Robles may haka-haka pa yung iba na parang na busala na ng 1 billion itong si Rapi Tulfo kaya nanahimik. Nawala yung yung gilas doon sa investigasyon sa Senado ng loto na to kay Mel Robles. Nung una angas yung investigasyon niya kay Anyo, kay Secretary Anyo, tsaka kay Secretary Galvez, ang angas din. Yun, sa mga, yun nga, nabanggit pa ni Bitag, yung maling paratang ni Rapi Tulfo. Dahil sinabihan niya na pinaparatangan niya na kurap itong hinahawakan ni Anyo at ni Galvez na hindi natin malaman na kasi dinirekta siya ni Tulfo na kurap nung pumalag si Galvez na sa investigasyon sa Senado na hindi sila kurap sabi naman ni Tulfo patunayan nyo maglabas kayo ng ebidensya ngayon tinira ito ni Bitag yung kapatid niya tinira niya si Tulfo si Erwin na si Rapi Tulfo na ikaw ang nagpaparatang ikaw ang maglabas ng ebidensya tama nga naman kasi sabi nga ni Ben Tulfo nangyari sa kanila yan sa Senado nung inimbestigahan sila ni Trillanes tungkol dun sa 120 million yata yun na inawakan ni ang kapatid nilang naging sekretary nung kapatid nilang babae si Wanda Tulfo ba yun na humawak ng Department of Tourism
na yung budget, yung ads na punta rito sa TV commercial na kay Bitag. Hanggang sa inimbestigahan ito sa Senado, ginisa ni Trillanes si Erwin tsaka si Bitag nga. Tapos hindi pinagsalita. Tsaka yung ebidensya na maglabas ng ebidensya si Trillanes. Ngayon ganito ang nangyayari sa kaya Rapi Tulfo. Sabi ni Bitag, ikaw ang nagpaparatang. Si Rapi Tulfo ang nagpaparatang dito kay Secretary Galvez tsaka kay Secretary Anyo. Ikaw ang nagpaparatang. Ikaw ang maglabas ng ebidensya. Hindi itong pinaparatangan mo. Kaya, kumbaga, ito no, si Bitag, si Ben Tulfo, nakikita niya rin yung mga maling gawa ng mga kapatid niya. Talagang binabanatan niya rin. Ito ang tama. Kasi sabi niya nga, yung kapatid niya, kung hindi tungkol sa trabaho, hindi tungkol sa politika, kahit na patayan hanggang huli, ipaglalaban niya. Pero pagdating sa trabaho, kasi pinasok nila yung trabahong politika, pagka mali, wala siyang dyan kasi hindi niya trabaho yan eh. Ang trabaho ni Tulfo, ni Ben, dyan nga sa media at hindi niya trabaho. Pag hindi trabaho ng kapatid niya, pwede niyang ipaglaban. Pero pag tungkol sa politika, pag mali, pupunain niya. Kaya yun nga, no? Yun ang ginawa ni Ben Tulfo na ngayon binabanatan niya itong maling gawa ng kapatid niya. Pati ito si Erwin Tulfo kasama rito dahil sa tupad program sa DSWD. Naging DSWD secretary din siya, 'di ba, nung bagong upo si Marcos. Kaya lang maagang na politika. Ayun, nasibak. Kaya itong magkapatid nga, Erwin at Rapi, sana huwag niyong sayangin yung sinimulan niyo, yung pagtingin ng tao sa inyo. Kasi ngayon, nagiging na kayo nagiging, kumbaga, nagiging trapo na rin kayo, nagiging corrupt na rin kayo sa paningin ng taong bayan pagka ganyan ang ginagawa nyo. Dahil dumidikit kayo sa alam nyong mali, kasi dati pinaglalaban nyo ang mali Ang pinaglalaban nyo dati ang may mga maling gawa Nakikipaglaban kayo para sa tama dati. Ngayong nandyan na kayo, nasa politika na kayo, kasama na rin kayo sa mga maling gawa. Alam nyong mali, hindi pa rin kayo, nagsasawalang kibo pa rin kayo. Kaya, sana wag masira yung sinimulan nyo dyan. Yung sinimulan nyo noon. Yun nga, yung kay Rapi Tulfo, marami ring dyan, no? Yung mga bidyong napapanood natin sa programa niya noon na pag alam niya yung humihingi ng tulong sa kanya, hindi siya kikita doon sa vlog na yon, parang hindi niya rin daw tinutulungan, hindi niya pinapansin yung sumbong na yon. Pero pag tungkol sa mga kabit na mga kung ano-anong sa mga mag-asawa na siyempre pinapanood ng mga tao, ayun, kino-content niya yon. Kaya yun nga sana lang yung mga dati yung ginagawa na hinahangaan kayo ng tao,
sa mabuting pamamaraan, sana ituloy nyo lang. Huwag kayong magbago kasi kung sa pera, mapera na kayo eh. Kung sa yaman, mayaman na kayo. Ano pa ba hangarin nyo? Huwag na yung sobra. Kasi nga, yan nga yung minsan sinasabi ko na hindi naman natin madadala sa hukay yan eh. Hindi natin kailangan makipagkumpetensya dyan sa mayayaman na sobrang yaman na hindi na naman na kailangan. Yung sapat na buhay tama, mas maganda, mas masaya. Sobrang yaman ka, sobrang sikat ka, sobrang yaman. Makakapaglakad ka bang mag-isa dyan sa mall, sa labas ng bahay? Siyempre, mas maganda pa rin yung simpleng buhay lang pero masaya. Huwag na yung sobra-sobra. Lalo na di naman tayo panghabang buhay dito sa mundo. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Kaya sana yung ginawa nyong tama tuloy nyo. Huwag yung magpapasakop kayo dyan sa mga sa administrasyong bulok ngayon. Sana yung sinimulan nyo noon maayos pa rin. Tsaka yung investigasyon nyo dyan sa Senado, mga walang saysay, walang napala kung ano na nangyari. Una lang, parang pakitang tao lang. Ngayon, wala na ulit. Kaya sana, wag lang yung masabing may inimbestigahan kayo. Pero wala namang nangyayari. Wala namang naipakulong. Wala namang nakasuhan. Kaya bulok walang kwenta. Kaya magkakaalaman sa darating na 2025 sa eleksyon. Diyan malalaman yung mga bulok na trapo na politiko kung lulusot pa rin ba, kung mananalo pa rin. Kung gising na yung taong bayan. Kaya tayong mga taong bayan, mga ordinaryong tao, magising na tayo. Huwag tayong padadala sa puro pakitang tao na mga ginagawa ng mga politikong ito. Pakitang tao, puro pangako, pagdating ng eleksyon, pag nakaupo na, hindi na kayo kilala. Kaya sana matuto na tayo kasi kaawa-awa yun nga, yung mga maiiwan natin, mga anak natin, mga mahal natin sa buhay, kaawa-awa pagka ganito ang gobyernong ipapamana natin sa kanila. Ayun lang mga ka-DDS, mga kababayan ko dyan. Mga kapwa OFW, salamat sa inyo at ingat kayo. Salamat din sa mga sumusuporta sa atin, no? Kahit kakaunti lang yan, basta ang mahalaga dyan totoong panig sa katotohanan. Hindi pera-pera. Kasi tamaan tayo sa simpleng buhay. Masaya pa. Hindi tayo wala tayong maraming problema. Simpleng buhay lang, okay na. Ayun lang mga ka-DDS, mga kababayan. Mga kapwa OFW. Ingat tayong lahat.